Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Manipulated na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ito sa isang lalaki sa isang motorsiklo, tama ba? Pinarevs niya ang makinang iyon at umaalis na parang isang shot. Lumilipad siya sa isang lagusan, umiiwas sa mga kotse na parang baliw, lahat ay may iisang layunin, pinutol ang ilang dude sa isang dilaw na kotse. Ngunit itong dilaw na driver ng kotse ay hindi umaatres. Binilisan niya ang pagtatangka sa kanya. Hindi naman nanggugulo ang motorcycle guy namin. Binabaan niya ito at sumakay sa dingding ng lagusan na tumutugma sa dilaw na bilis ng sasakyan. Halos marinig mo ang iniisip niya, kung bababa ako, sasama ka sa akin. Anong uri ng poot ang nakakabaliw sa isang tao? Well, ay rewind natin ng kaunti. Ito si Tej. Parang regular lang siya, sobrang gandang delivery guy. Siya ay nagsusumikap, madaling araw hanggang dapit hapon. Isang gabi, nakikipag-chat siya sa isang katrabaho. Kapag wala sa anumang lugar ang isang pulang kotse ay pinabilis ng ilang mayayamang bata sa kotse, samandal at itumba ang pagkain ng delivery guy sa buong kalye. Kumukulo ang dugo ni TJ. Sumakay siya sa kanyang scooter at hinabol sila. Ang mga mayayamang punk na ito ay nagmamaneho na parang mga baliw, ngunit si Taejong ay isang seryosong sanay na driver. At alam niya ang mga kalyeng ito tulad ng likod ng kanyang kamay. Pumaputol siya sa mga eskinita, tumatalon, humaharang, at ginagawa ang lahat para makahabol. Sa wakas, malapit na rin siya. Pumatok siya, pumutok ito sa kanilang sasakyan at humampas sa preno, huminto sa harap nila, binayaran ang pagkain na kanyang sinisigaw. Takot na takot ang lalaki sa sasakyan, inilabas na lang niya ang kanyang wallet at iniabot ang pera. Siyempre, hindi iniingatan ni Tej ang pera. Inilipat niya ito sa kanyang katrabaho at pagkatapos ay umalis upang magdala ng pagkain sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Tej, sino ang katatapos lang ng mga dagdag na klase mula nang mamatay ang kanilang ina? Nagkatinginan lang silang dalawa. Sinabi ni Taejong sa kanyang kapatid na dadalawin niya mag-isa ang libingan ng kanilang ina bukas. Malapit na ang pagsusulit ni JE, kaya kailangan niyang manatili sa bahay at mag-aral, hindi mag-aksaya ng oras online. Pagkatapos ng kanyang mga paghahatid, si Taejong ay naghahakot ng mga bag ng lupa sa kanyang maliit na hardin. Siya pala at ang girlfriend niyang si Suji. Nagpaplanong magbukas ng flower shop. May mga malalapit na kaibigan na tumulong at lahat sila ay nagdiwang dahil halos handa na. Nanghiram si Taejong ng pera sa bangko para buksan ang tindahan, kaya naman nagsisikap siya bilang delivery driver para mabayaran ito. Iniisip niya siguro medyo minadali niya ito, na dapat ay naghintay siya hanggang sa makagraduate si Tej. Ngunit sinabi ni Suji na iyon mismo ang gusto niya sa kanya. Inihagis lang niya ang sarili niya sa mga bagay-bagay. Nag-alok si Taejong na ihatid siya pauwi, ngunit ibinulong ni Suji na gusto niyang magpalipis ng gabi. Si Taejong? Siyempre, ay hindi tatanggi dyan. Kinaumagahan, gumising siya ng maaga para magluto ng almusal para sa kanyang kasintahan. Bago lumabas para sa kanyang mga paghahatid, iniwan niya ang pakete sa pintuan, kumuha ng larawan bilang patunay ng paghahatid, at lumingon upang makitang nagsasara ang mga pinto ng elevator. Naisip niyang aakyat lang siya sa hagdanan, ngunit sa hagdanan ay napansin niya ang isang nakapaso na halaman na medyo nalanta. Inilipat niya ito sa lilim at nag-iwan ng tala para sa may-ari. Ang sobrang araw ay masusunog ang mga dahon. Sa kanyang susunod na panganganak, nakita niya ang isang matandang babae na nagpupumilit. Nahilahin ang kanyang malite sa isang burol, kaya mabait siyang tinulungan siya ng gabing iyon. Si Taejong ay kumukuha ng pagkain. Kapag may napansin siyang cellphone na nakahandusay sa lupa, tiyak na may bumaba nito nang sagutin niya ito. Sinabi ng babae sa kabilang dulo na ito ang kanyang telepono at hiniling sa kanya na dalhin ito sa kanya muna. Iminumungkahi ni Taejong na iwanan ito sa isang lugar para kunin niya ito, ngunit sinabi niya na inaalagaan niya ang kanyang may sakit na ina at hindi siya makakalabas ng bahay. Nag-aalok pa nga siya ng 300,001, isang disenteng bahagi ng pagbabago bilang gantimpala. Well, syempre kailangan niyang umalis. Sumakay si Taejong sa kanyang scooter at tumungo sa locus yung ibinigay nito sa kanya. Ngunit ito ay isang desyerto na lugar. Bago ang isang lagusan, walang mga bahay sa paligid. Sinabihan siya ng babae na iwanan na lang ang telepono sa kahon ng emergency na telepono sa loob ng tunnel, at kukunin niya ito kapag may oras siya. Gusto ni Taejong na iabot ito sa kanya ng personal, ngunit iginiit niyang ayaw niya ng mga estranghero na pumupunta sa kanyang bahay, kahit na tila kakaiba ito. Ginawa ni Taejong ang hinihiling niya sa loob ng kahon ng telepono.
Nakahanap siya ng isang sobra na may 300,000 isang reward habang si Taejong ay malapit nang mag-iiwan ng isang truck na nakaparada sa malapit biglang umungal sa buhay at mabilis na umalis. Halos matamaan siya kinabukasan. Si Taejong ay gumagawa ng memorial meal para sa kanyang ina. Akala niya ay mag-isa na lang siya, ngunit nagpakita si Tej na may dalang isang palayok ng mga bulaklak. Hindi siya pinapagalitan ni Tej. Hinahayaan pa niya ito ng kaunting pagkain niya. Maya-maya, pagkaalis ni Tej, umulan ng malakas, nagmamadaling ipasok ni Tej ang mga flower pot sa loob. Biglang may kumatok sa pinto bago pa man niya ito mabuksan. Sumabog ang mga pulis, hinuli siya at itinulak. Tej, naaresto ka dahil sa hinalang panggagahasa at pagpatay. Sa himpilan ng pulisya, naghihintay ng balita ang media. Mabilis na kumalat ang kwento. Isang babae sa edad na 20s ang natagpo ang hiniwa malapit sa Han River Tunnel. Nasa pulis ang kanilang lalaki na si Tej. Ikinulong nila siya at sinabing sigurado silang hindi lang ito basta-bastang pagkilos ng karahasan, kundi isang pinag-isipang krimen. Ngunit patuloy na sinasabi ni Tej na hindi pa niya nakilala ang babaeng ito, ngunit kumbinsido ang mga pulis na ginahasa at pinatay niya ito. Iniisip niya na malapit na siyang lumabas at mas nag-aalala tungkol sa kanyang mga halaman sa flower shop. Pero sa paghusga sa ugali ng pulis, 100% silang sigurado na siya ang pumatay. Inilabas pa nila ang kanyang pangalan sa media na si Suji. Ang kanyang kasintahan ay maliwanag na nalulungkot kapag nabasa niya ang balita kinabukasan. Nakuha ng kanyang malalapit na kaibigan ang pahintulot na bisitahin si Tej. Tuwang-tuwa siyang makita ang mga ito at hinihiling lang sa kanila na alagaan ang kanyang mga halaman, ngunit sinabi nila sa kanya ang mga bagay na nakakabaliw sa labas. Lahat ng kanyang personal na impormasyon ay nalik online sa kanyang flower shop. Ang ilang mga baliw na tao ay nag-spray ng mga nakapout na mensahe sa mga dingding. Tinatawag siyang isang mamamatay tao na karapat-dapat na mamatay. Si Taejong ay patuloy na nagsusumamo sa kanyang kawalang kasalanan, ngunit hindi nakinig ang jerk detective. Hinihiling niya na magbigay ng alibay si Taejong kung gusto niyang palayain. Ang media ay nasa buong kwento, pinag-aaralan ang kanyang inaakalang kriminal na isip na parang kilala nila siya o kung ano. Nagpasya si Suji na pansamantalang isara ang flower shop at maghanap ng abogado na tutulong kay Taejong kapag binisita siya nito. Humihingi ng paumanhin si Taejong sa pagdaan sa kanya ng napakaraming problema, ngunit pagkatapos ay talagang nagsimulang pagdudahan siya ni Suji. Natigilan si Tej. Maluhaluhang nanunumpa na hindi niya talaga ginawa ang krimen. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Suji, nangako na gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Sinabi ng abogado na ang pinakamahusay na paraan upang linisin ang pangalan ni Taejong ay upang patunayan na may iba siyang ginagawa sa oras na namatay ang biktima. Ang problema ay ang eksaktong oras ng kamatayan ay hindi pa natutukoy. Ang pagpapatunay sa bawat detalye ng mga aktibidad ni Taejong sa loob ng 2 buong araw ay halos imposible, ngunit itinuro ni Suji na si Tej ay isang workaholic. Marahil ay makakahanap sila ng ilang uri ng ebidensya sa kanyang walang humpay na schedule, kaya nagsimula silang tumawag sa paligid. Sinusubukang kunin ang kanyang kasaysayan ng paghahatid at tanungin si Taejong kung ano ang naaalala niya. Sa kabutihang palad, iniingatan niya ang kanyang mga resibo sa paghahatid sa bahay. Naghiwalay sila at pumunta sa bawat lokasyon para humingi ng impormasyon. Dahil si Taejong ay isang mabait, matulungin na tao, halos lahat ay sumasang-ayon na maging saksi. May isang yugto ng panahon kung saan hindi sila makahanap ng saksi, ngunit nakakahanap sila ng surveillance video na kumukuha sa kanya. Sa wakas, nakakakuha sila ng sapat na katibayan upang isaalang-alang ang buong schedule ni Taejong para sa 2 araw na iyon. Ngayon napagtanto nila kung gaano kabaliw ang hirap ni Taejong. Hindi siya tumitigil. Kumpiyansa ang abogado na tiyak na mapapawalang sala si Tej. Tuwang-tuwa silang lahat. Sa araw ng paglilitis, ipinakita ng abogado ang katibayan ng meticulously documented schedule ni Taejong. Rock solid ang alibay. Hindi maaaring magkaroon ng panahon si Tej para gawin ang krimen. Tila naging maayos ang lahat nang biglang mag-counter ang prosecutor. Itinuturo ng tagayusig na ang mga tala ay nagpapakita na si Taejong ay naghatid sa tirahan ng biktima mula sa oras na siya ay dumating hanggang sa oras na siya ay umalis. Isang kabuuang 7 minuto ang lumipas. Ngunit ang kanyang apartment ay nasa 3 palapag lamang. Hindi ito dapat tumagal ng 7 minuto upang makapaghatid. Naalala ni Taejong ang araw na iyon at ipinaliwanag niya na napansin niyang nalanta ang piraso ng halamang lili dahil nasa maling lugar ito. Kaya inilipat niya ito sa lilam, nagdagdag ng ilang nutrients, at nag-iwan ng tala. Kaya naman nagtagal. Susunod, ipinakita ng tagayusig ang isang video ni Taejong na humihila ng malite sa isang burol.
Ipinaliwanag ni Taejong na humingi ng tulong sa kanya ang isang matandang babae. Ngunit ang kamera ay hindi nagpapakita sa kanya. Lumalabas na ang malite ay kapareho ng ginamit ng killer para itapon ang bangkay ng biktima, bagamat walang ibang kamera ang nakahuli sa kanya na bitbit ang malita. Ipinapangatuwiran ng tagayusig na kilala niya ng husto ang lugar at alam niya ang mga blind spot sa sistema ng pagsubaybay. Pagkatapos ay tinanong ng tagayusig kung bakit dala niya ang video ng surveillance ng cellphone ng biktima mula sa isang convenience store, ipinapakita niyang hawak niya ito. Ikinwento niya kung paano niya natagpuan ang telepono at ibinalik ito sa may-ari nito. Itinuro ng tagayusig na ang drop-off point ay ilang dosenang yarda lamang mula sa kung saan itinapon ang bangkay. Gayunpaman, hindi pa nakilala ni Taejong ng personal ang may-ari ng telepono. Ito ay talagang mahirap ipaliwanag. Sa wakas, ibinunyag ng tagayusig na eksaktong tumugma ang mga GPS coordinates ng telepono ng biktima sa mga galaw ni Taejong. Ang sabi ng Paiscal ay halata. Buong araw na hawak ni Taejong ang telepono ng biktima, hindi lang simula noong natagpuan niya ito. Natigilan si Taejong, hindi maipagtanggol ang sarili. Sa wakas, ipinakita ng tagayusig ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen. Pinaghiwa-hiwalay ang biktima sa banyo ng isang abandonadong apartment sa kabilang palapag sa parehong gusali. Kinilabutan si Suji nang makita niya ang katugmang bracelet ni Taejong sa eksena. Lumabas sa autopsy ang semilya ng pumatay sa loob ng biktima at ang semilya ay kay Tej. Iginiit din ng tagayusig na walang piraso ng halamang lili na binanggit ni Taejong sa puntong ito. Walang paraan si Taejong para ipagtanggol ang sarili. Mukha siyang bagsak na talo kinabukasan. Binisita ni Suji si Taejong at sinabihan siyang sumuko na ang abogado nang tanungin niya kung nasaan ang kanyang bracelet. Natarante si Tej at hindi niya alam kung kailan niya ito nawala. Hindi na siya pinaniwalaan ni Suji at pinayuhan siyang umamin ng guilty para sa pinababang sentensya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya makapaghintay magpakailanman, na nagpapahiwatig na sa tingin niya ay hindi siya nagkakahalaga ng paghihintay. Sa kabila ng desperadong pakiusap ni Taejong na inosente, tinanggal niya ang sarili niyang pulse heiress at ibinalik ang kanyang pagtatapos. Ang relasyon sa sandaling iyon, si Taejong ay heartbroken at hindi makapagsalita. Pagkalipas ng ilang araw, hinatulan si Taejong at ipinakulong. Itinuro siya ng tiktik sa pinuno ng gang sa bilangguan at may ibinulong sa kanyang tainga na malinaw na nag-aayos. Parang isang masamang panaginip ang lahat. Mahigpit na binabantayan ang kulungang ito. Ang mga bilanggo ay nakahost na parang mga hayop at regular na sinusuri kung may kontrabando sa kanilang mga bibig. Para kay Tej, ang lugar na ito ay impyerno sa lupa. Kinabukasan, isang pampublikong tagapagtanggol na si Sak ang aktibong humiling na makipagkita kay Tej. Inamin ng abogado na hindi siya magaling na abogado, ngunit may hindi bagay sa kasong ito. Ang lahat ng iba pang mga sospek ay pinasyahan mula sa simula, at lahat ng nasa sakdal ay maayos na nakaayos na parang may sumulat ng script ng maaga. Si Ung ay desperado na humingi ng tulong kay Sak. Isinusumpa niya na hindi niya nakilala ang biktima, pati na ang pananakit sa kanya. Hiniling ni Sak kay Ung na isalaysay ang bawat detalye. Biglang naalala ni Taejong na sa panahon ng paglilitis ay sinabi nilang may nakitang bracelet sa pinangyarihan, ngunit iginiit niya na hindi kanya ang bracelet dahil hindi pa siya nakapunta roon. Nahulog siguro ang bracelet niya sa kinaroroonan ng kapatid niyang si Taejin noong araw na dumaan siya para umidlip. Sinabi ng abogado na ang detalyeng ito ay maaaring magbukas ng bagong paraan ng pagsisiyasat. Tinanong niya kay Taejong ang address ni Taejin at sinabihan siyang huwag sabihin sa sino mang tinitingnan nila ang kaso. Sa kanyang ikalawang araw sa bilangguan, si Taejong ay kinaladkad sa pinuno ng gang na si Diso. Habang pumikit ang mga gwardya, nagbanta ang DSU na putulin ang kanyang mga kamay at gamitin ang mga ito bilang bola ng soccer. Tinanong niya si Taejong kung nahihiya siya sa panggagahasa sa isang batang babae, paghiwa-hiwalay sa kanya, at pagtapon sa katawan nito sa ilog. Sabi ni Taejong nanginginig na hindi niya ginawa, ngunit walang naniniwala sa kanya. Sa kabutihang palad, may dumaan na gwardya at pansamantalang naligtas sa kabila ng pananakot. Napakagatlabi si Taejong at tiniis ang lahat. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa tagapagtanggol ng publiko na tumutulong sa kanya na makatakas dito. Impyerno sa kulungan na ito. Ang DSU ang amo, na kilala bilang punong guro. Nangikil siya ng pera sa ibang mga preso. Ang sino mang hindi sapat na nagbabayad ay binubugbog. Sa oras ng tanghalian, dalawang bilanggo na nakaupo sa iisang mesa ang nagsabi kay Taejong tungkol sa kanya. Napakayaman pala ng DSU. Kaya't kahit na nakatanggap siya ng habang buhay na sentensya, binawasan ito ng 12 taon. Lalo na't,
Kinasusuklaman niya ang mga taong gumagawa ng panggagahasa at pagpatay dahil ang kanyang kapatid na babae ay pinatay sa parehong paraan para sa mga pumunta dito para sa krimen na ito, ang lugar na ito ay magiging impyerno. Nag-aalok ang isa sa mga bilanggo na tulungan si Taejong, ngunit kaagad pagkatapos niyang hilahin si Taejong sa banyo kung saan naghihintay ang kanyang mga kasabwat. Ang mga lalaking ito ay bakla at si Taejong ay sexual na inaatake. Bago pa man maproseso ni Taejong ang trauma, nakatanggap siya ng isa pang mapangwasak na dagok. Ang abogadong si Sangray, dumating na may balitang binawian ng buhay ang kanyang kapatid. Masyadong mabigat ang lahat at tuluyang nasira si Jung sa gabing iyon. Nagpasya siyang samahan ng kanyang kapatid sa paraang pinili ni TJ sa isang nahihibang ulap. Naalala ni Tej ang pakikipag-usap kay TJ tungkol sa kung paano iligtas ang isang lantang halaman. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Tay na nagtatanong kung bakit gugustuhin ni Tej na mamatay kapag binuhay niya ang napakaraming bagay. Nagulat na gising, natagpuan ni Taejong ang kanyang sarili na nakatali sa isang hospital bed na buhay, ngunit nakulong sa isang buhay na bangungot. Tinuturok nila si Taejong ng mga gamot na pampakalma. 3 beses na pala niyang tinapos ang kanyang buhay sa nakaraan. Ilang araw. Pagkatapos nito, umaatres si Tej sa kanyang sarili na naging parang multo. Regular pa ring bumibisita ang mga kaibigan niya sa loob ng mahigit 1 taon, pero lagi niyang tinatanggihan silang makita. Isang araw, dinala si Tej sa isang relihiyosong serbisyo sa bilangguan, nakita siyang nakaupo roon, walang buhay na tagapaglingkod sa altar, bata, may sakit, nagmamadaling lumapit sa kanya at binigyan siya ng pastry. Napansin ni Taejong na ang 6 na pulso ni Jung ay natatakpan ng parehong mga uri ng mga peklat na ginawa sa sarili gaya ng sa kanya. Sinabi ni Jung Six na 15 taon na siyang naging altar server sa simbahang ito, ngunit hindi pa rin siya masanay sa mga metal na kama, bakal na pinto, barbed wire na bakod, at malamig na semento na tinatawag nilang sahig. Una, sobrang galit at miserable ako kaya hindi ako makahinga, sabi niya, pero kailangan kong matutong umangkop para mabuhay. Nang marinig ito ay napaiyak si Taejong na para bang sa wakas ay pinayagan na siyang umiyak ng totoo. Pinayuhan ni Jung Sik si Taejong na panatilihing abala ang sarili. Mag-aral man, mag-ehersisyo, o kung ano pa man ang kaya niyang gawin. Kahit mahirap ang buhay dito, ito ay regalo pa rin ng Diyos at hindi dapat sayangin. Kinukuha ni Taejong ang kanyang payo simula sa pag-aaral ng lahat at pagsikapan ng kanyang pisikal na fitness. Nakahanap din siya ng ilang kapayapaan na nagbabalak sa mga halaman. Sinabi ni Jung Sik na kung patuloy siyang abala sa ganoong paraan araw-araw, ang mga taon na tila hindi mabata ay tahimik na lilipas. Ang mga pambubugbog ay hindi tumitigil, ngunit ang bilang ng mga sit-up, jump rope at pull-up na ginagawa ni Taejong ay patuloy na tumataas. Nagsisimula siyang magsanay sa pakikipaglaban. Kahit na siya ay nakakuha ng isang teknikal na sertipikasyon, isang maliit na piraso ng patunay na siya ay umiiral pa rin ngayon. Napigilan niya ang ilan sa mga suntok ng masasamang loob, ngunit agad namang gumanti ng ilang suntok ang leader ng gang na parang tinamaan siya ng pabigat. Gayunpaman, tila tumaas ng husto ang kakayahan ni TJ na makayanan ang parusa. Ang mga buto na kanyang inihasik ay nagsimulang sumibol ang bilang ng mga teknikal na sertipikasyon. Lumalaki din ang kinikita ni Taejong sa patuloy na paghihikayat mula kay Jake. Masigla si Taejong. Ang kanyang mga suntok ay mas mabilis, mas malakas, at higit sa lahat, hindi na nanginginig. Lumipas ang 5 taon sa isang kisap mata, isang misteryosong tao ang nakatanggap ng tawag sa telepono na humihiling na may ma-frame para sa isang krimen, at nangako siyang aalagaan ito ng malinis at maayos sa isang saradong silid na puno ng daan-daang monitor, na nagpapakita ng mga feed mula sa hindi mabilang na mga kamera, isang bagong target ang napili pabalik sa bilangguan. Nakahanap si Tej ng ilang aliw sa kanyang maliit na hardin ngayon. Ipinakita pa niya ang Warden Chi Huan. Paano alagaan ang isang halaman na nagdurusa sa mga kakulangan sa sustansya dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Nag-aalok si Taejong na tulungan ang halaman ni Chi Huan na maging malusog kung dalhan niya siya ng mas malaking palayok para itanim muli ito sa Jung, pinuri ng sexy Tej, na tinawag siyang isang tunay na doktor ng halaman. Sinabi rin niya na sa bilangguan ang lahat ay nagyayabang tungkol sa kanilang mga kriminal na record tulad ng kanilang mga trepeyo. Umaasa siyang mapanghawakan ni Taejong ang kabutihan sa loob niya. Napansin ni Taejong na kakaiba ang boses ni Jung ngayon. Ito pala ay Jung 6 na araw ng paglabas. Gusto niyang si Taejong ang pumalit sa kanya bilang isang altar server para sa pari. Nang tanungin ni Taejong kung bakit siya naging napakabait sa kanya, sinabi ni Jung Sik na gusto lang niyang tiyakin na siya ay mabubuhay. Masaya si Taejong para sa kanya, ngunit nadudurog ang kanyang puso nang malaman niyang malulungkot siya sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan.
Habang papalabas ng gate si Jung-sik, tinawag ni Taejung ang kanyang pangalan at lubos na nagpapasalamat si boss sa lahat ng sinasabi niya. Pinagmamasdan niya ito hanggang sa mawala ang kanyang figure sa likod ng bakal na tarangkahan. Pagkalipas ng ilang araw, isang bagong bilanggo ang binugbog ng husto. Nakatingin sa kanya, nakita ni Taejung ang kanyang sarili mula sa nakalipas na mga taon sa araw na iyon. Dinala ng warden ang bagong bilanggo para sa pag-amin, ngunit ang kwento ng bagong bilanggo ay nabigla kay Tej, Jinhan, na may mga detalyeng halos kapareho ng kaso ni Taejung, isang nahulog na cellphone, isang babaeng nangangako ng 300,000, isa kung ihahatid niya ito sa isang meeting point. Ni-record ng mga security camera ang lahat at ginagamit ang video para akusahan siya. Natagpuan din ng pulisya ang mga gamit at fingerprint ni Jinhan sa pinangyarihan. Isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nakipag-ugnayan din sa kanya ang parehong abogadong si Sak. Kinabukasan, natanggap ni Jinhan ang balita na kitilin ng kanyang ina ang kanyang sariling buhay. Hindi pala naniniwala si Jinhan na nagpakamatay ang kanyang ina dahil lagi nitong sinasabi, hindi maliligtas ang sinumang kumitil ng sariling buhay. Sigurado siyang pinatay nila siya. Si Taejung, na nabigla sa realisasyon, ay nananatiling gising magdamag. Kinaumagahan, si Jinhan ay natagpo ang patay sa kanyang selda, ang kanyang bibig ay puno ng mga pahina mula sa Biblia. Hindi na kaya, nagpanggap si Taejung na may bagong ebidensya at hiniling na makita ang abogadong si Sak. Nang magtanong si Taejung tungkol sa kaso ni Jinhan, kung talagang sinusubukan niyang tumulong, nagiging umiiwas ang SRA, na napagtantong walang bagong ebidensya. Nagiging malamig ang kilos ni Sak. Sinugod siya ni Taejung sabay hawak sa kanyang lalamunan, sino ang pumatay sa aking kapatid. Tumayo si SRA at ngumisi. Kahit na ang lahat ay isang bitag, wala kang magagawa tungkol dito. Namatay ang kapatid mo dahil sayo. Pinatay mo ang kapatid ko. Oo, pinatay ko siya, sagot ni Sak. Sumusumpa ako sa Diyos. Balang araw, papatayin kita mula sa loob ng kulungang ito. Tumawa si Sak, bakit hindi ka sumulat ng suicide note at magpakamatay? Baka ma-reinvestigate ang kaso mo. Paglabas ng kulungan ay agad na tinawagan ni SRA ang kanyang amo na si Johan. May maluwag na dulo na. Kailangang linisin kaagad sa gabing iyon. Hiniling ni Taejung na makita ang pari. Hindi raw niya may pagpapatuloy ang pagiging altar server. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.